Grabing adventure yung nangyari sa amin noong nakaraan kasi isang lugar lang yung Pakay pero tatlong spot yun napuntahan. At buti na lang talaga taga Rizal ako kasi may mga ganito kagandang lugar na pwede mong pasyalan kung kailan mo gusto. Wala sa plano, biglaan, pero parang binigay talaga ng pagkakataon para personal namin makita yung tatlong paraiso dito mismo sa Tanay. Pero paano nga ba nangyari yun? Bali once a week kasama si Mrs., si Pangarap at ang Team Rap and Rides ay naglalaan kami ng isang araw para sa mga ganitong klaseng adventure. At sa biyahe na to, may target kami puntahan na talagang last year pa namin gustong marating. Kung di ako nagkakamali, eto na yung pang-apat na beses na susubukan namin mapuntahan yung lugar na yon. E paano ba naman kung hindi maputik, marumi yung tubig o di kaya bumabagyo sa tuwing pumupunta kami? Natulad ngayon sa pagdating pa lang namin ay sinabihan na nga kami na hindi pwedeng maligo dahil marumi nga daw yung tubig dahil sa mga subdivision na ginagawa. Sobrang malabo, maburak at talagang hindi kaaya-ayang maligo rito. At sa pang-apat na beses nabigo tayo sa puputbok. Sa pang-apat na beses, bigo na naman tayo makaligo sa Puputbukal dahil sa pagpunta natin, marumi yung tubig tsaka mabura at naging epekto daw yun ng ginagawang subdivision malapit dito. Kaya niyaya ko na lang silang lumipat pero may environmental fee na rin pala pag pumunta kayo sa Balete, Bukal o Blue Lagoon. Nang paradahan dito banda kila nanay tapos lalakad tayo ng 10 to 15 minutes. Didiretso sa tindahan nila Ate Magot na halos katapat nitong Blue Lagoon pero dito tayo sa dulo sa tinatawag nilang Bukal na ang ganda ng tubig kaso yung paligid sobrang dumi at ang daming naiwan na kalat kaya nilinisan pa ng mga tropa itong spot na pinepwestuhan namin para makapagluto, makapagpahinga, makapaghanda ng mga pangangailangan at ma-enjoy pa rin itong buong araw. At pagtapos magluto, sinimulan na namin ng isang masarap at masayang pananghalian. Bali pinamili namin yan bago pumunta tapos dito na niluto. At tignan nyo naman kung gaano kalinis yung tubig, talagang galing sa Bukal kaya di ko lubos maisip kung paano nakukuhang magkalat ng ibang pumupunta Marunong magdala ng kalat, di marunong mag-uwi. Ang ganda ng ilog pero ang dumi ng lugar kasi ang daming pumupunta rito na marunong magdala ng kalat pero di marunong mag-uwi. Kinailangan pa nga maglinis ng mga tropa para magkaroon lang kami ng maayos na pwesto para kahit papano ma-enjoy pa rin namin dito. Tsaka isa pa na-appreciate talaga namin kung gaano siya kaganda. Sa mga di pamilyar, located nga pala to sa Sitio Rawang, Barangay Tandang Kutyo, Tanay Rizal. Kung saan dito nyo rin mismo matatagpuan yung tinatawag nilang Blue Lagoon. Pero hindi lang yan dahil dito rin mismo sa lugar na to matatagpuan yung tinatawag nilang Balete. Biruin nyo no, tatlong spot sa isang lugar kaya talagang sulit na sulit pag pumunta ka rito. Pero paano nga ba? Para di na kayo mahirapan, lagay nyo lang sa mapa yung Paglitaw Resort. Tapos pag nasa Paglitaw na kayo, baybayin nyo lang yung kalsada pababa, dire-diretso hanggang dulo. Mapuputol yung kalsada, magiging maputik at mabato yung daan pero ayun talaga yung way papunta rito. 20 pesos per head yung environmental fee tapos 40 pesos naman yung bayad sa parking. Madali lang itong puntahan basta pag nasa Paglitaw na kayo, tanong nyo lang kung saan yung papuntang Balete. At higit sa lahat, huwag kayo magkakalat. Dahil sa mga basura na to, biglang napatanong yung mga nakapanood ng video ko tungkol sa Balete, Blue Lagoon, tsaka Bukal. Kung para saan daw ba talaga yung binabayad na 20 pesos per head sa environmental fee kung wala naman daw naglilinis nito. Pero paalala, yung video po na ipinapakita natin ay base sa sitwasyon nung araw na pumunta kami rito at yung mga komento ng tao ay nakabase lang din sa napapanood nila. Kumbaga, hindi naman natin nakikita yung pang-araw-araw na nangyayari dito sa lugar na to kaya hindi rin natin alam kung nakaschedule ba yung pagdampot ng mga basura. Hindi po ako against sa mga naniningil ng environmental fee kasi unang-una meron naman silang resibo. At hindi rin po ako against dito sa ilang taong nagko-comment. Hindi rin po natin alam kung kawani ba ng DENR, barangay o gobyerno yung naglilinis dito o baka pwedeng yung ibang residente na nakatira dito sa paligid ng lugar. Kasi ang tunay na issue rito, ang nagiging problema ay yung mga taong pumupunta. Mga plastic bag, disposable cup, disposable spoon, bottled water at kung ano-ano pang bote ng alak na dala-dala nila sa tuwing pumupunta sila. At ang pinakampunto, lahat tayo na pumupunta sa ganitong lugar may pananagutan.